Heto na ata ang pinaka-nakakagulat na off-season sa history ng NBA. Ang daming moving pieces at mga superstars na ibang prangkisa na ang ibabandera next season. And sigurado akong ibang-iba na ang magiging itsura ng liga kapag ang paparating na season ay nag-umpisa na. At para sa akin ito ang tatlong prangkisa na naka-jackpot sa mga players na nakuha nila. At sila ang mga teams na inaasahan natin ngayong magdomina sa liga. Una, ang Philadelphia. Nakuha nila si Jaylen Brown kapalit ng matanda ng si Paul George at ilan lang na draft pick sa mga susunod na taon. Jackpot talaga sila kung iisipin natin ngayon dahil isang finals MVP ang kanilang nakuha at ang kanyang mga kasama, sila VJ Edgecombe, Tyrese Maxey at may Joel Embiid pa. At hindi na future ang pinag-uusapan ng Philadelphia dahil sa roster na nabuo nila, seryosong title contender na sila sa kanilang komperensya. At injuries na lang talaga ang kalaban ng mga players na ito dahil inaasahan kong si Edgecombe na mag-level up pa ng laro cup next season. Si Maxey naman sigurado akong patuloy lang mag-i-improve sa pagtagal ng panahon. At si Embiid papasok sa off-season ngayon na walang malalang injury na iniinda. Ibig sabihin he can get back in shape in time para sa paparating na season. And although nung una malaking concern ang depth ng Philadelphia dahil tinrade nila si Oubre at Quentin Grimes, ngayon wala nang masyadong problema dahil nakuha naman nila si Anthony Simons. At hindi malayong isipin na meron silang chance na makarating sa dulo ng postseason. At ang pangalawang team with championship potential, ang Minnesota Timberwolves. Pero bago natin yan pag-usapan, can you imagine LaMelo Ball and Anthony Edwards sharing the same backcourt next season? Talagang nakaka-excite ang kanilang kombinasyon. At para sa Minnesota, isa lang ang dahilan bakit nila kinuha si LaMelo. Yun ay dahil kailangan nila ng isang offensive machine na magiging katulong ni Ant-Man. And perpekto para sa role na yan si LaMelo. 20 points per game at 7.1 assists ang kanyang averages last season, playing only 28 minutes kada laro. Yan ang kailangan ni Ant na mga numero. Dahil last season sa majority ng pagkakataon, nakaasa lang ang opensa ng Minnesota kay Edwards noon. At sa elimination siguro naging epektibo ang ganyang stratehiya. Pero pagdating sa playoffs, siningil na si Ant ng mga tuhod niya. Pumasok sila ng playoffs na may injury siyang iniinda. Kaya hindi talaga sustainable na siya lang ang bumubuhat sa kanilang prangkisa. And with LaMelo Ball on his side bilang support at number 2 option, malaking load ang matatanggal sa balikat niya. At mapapadali pa nga kamo ang buhay niya dahil malaking focus ng depensa ang mahihila ng bago niyang kasama na sinasabi na nga ng iba ay ang best backcourt tandem ngayon sa liga. At ang huling team na sa tingin ko ay magdodomina, kung gusto mo ng mas mataas na live odds at napakaraming pagpipilian tulad ng match winner race to 10 o kung ano pa man ang iyong kailangan, i-click mo lang ang link sa ibaba with up to 8,000 pesos na bonus at gamitin na rin ang ating promo code. Ang Miami Heat na mayroong bagong halimaw na ipapakilala with Giannis sa roster nila, napakalaki ng potensyal na kanilang maipapakita. Sa depensa, walang makakarok sa physicality niyang dalawa. Bam and Giannis combo, sigurado akong napakahigpit talaga na magiging depensa nila sa pintura. At ang switchability nila sa depensa ay magiging unmatched talaga. And scoring inside the paint, isa rin sa magiging bentahin ng lineup nila. And when they start to push the pace, sino na lang makakapigil kay Bam at Giannis sa fast break? At ang kailangan na lang talagang tutukan sa roster na ito ay ang shooting ng kanilang supporting cast. Dahil kung si Giannis ang best player mo, dapat meron kang dead eye na floor spacer para pabukahin ang depensa inside the paint. Diba?